Ito na nga ang day 3 ng panggagawa natin ng mini farm. Ipinagpatuloy na namin ng ate kong Pepe ang panggagawa dito ng bakod sa aming ginagawa mini farm. At nadating na rin yung iba ko pang mga alaga, mga Chinese chicken saka bibe. Bali 17 na bibe pa yung mga dumating saka 4 na Chinese chicken. Pero teka, antro, pasok. Kasarapan nga. At dito nga maagap kami ng ate ko papunta dito sa tapusin namin gagawing bakod ng ating mini farm. At tatahiin nga namin ng ate ko itong aming lambat na 5 feet. Gagawin namin 10 feet. Kumbaga ay pagdudublihin namin para mataas at hindi makalipad ang mga manok sa kapabo at gansa. Kaya naman iniladlad na namin itong lambat. Pinahaba na namin at pagdudublihin namin to para matahi namin. At sa mga oras na nga to sininyasan ko yung ate ko na mali yung dinaanan niya. Dapat ay diretso lamang. Kaya naman nung nadala niya sa dun sa dulo sa hangganan ay bumalik na siya agad at patayihin na nga namin to. At pinabata ko nga tong kabak papunta dun uli sa dulo para pagdublehin namin para matahin na namin to. Kaya naman habang binabatak ng ate ko papunta dun sa dulo ay sininyasan ko na uli siya na bumalik na dito at puputulin ko na nga itong lambat. At sa mga oras na nga to ay hindi na namin nabidyohan yung pagtatahi namin itong lambat. At kaya naman ikakabit na namin dito ng ate ko itong ating lambat. At binabata ko nga ng kauntian dito para mabagting tong pagkakabit dito ng lambat. Bali ganito nga kataas ang aming lambat na ikinabit. Mas mataas pa sa akin. Ang taas ko nga pala ay 5'6". Siguro ko ang taas nitong lambat na ito ay mga 9 feet. Bali ito nga pala laylayan ay binaba ko. Talagang sasagad pa nga. At talagang nalapad pa nga pala itong lambat na ito. At pagkatapos nga namin ikabit itong lambat ay gagawa naman yung ate ko ng pantusok sa lupa para tumibay yung pagkakakabit natin lambat at hindi makalabas yung mga hayop. Bali ganito nga lang pala ginawa ng ate ko. May katulad ba ng niyog? Pag inaakyat ay nilalagyan ng takam. Ganyan din siya. Pansabit nga lang sa lambat ang kaiba. Ito po ba ibabaw namin sa lupa habang nakasabit yung lambat doon sa sanganganong kawayan? Kaya nga po hindi na namin pinatagal, pinagtutugsok na namin yung kawayan na ginawa namin para tumibay na yung lambat namin pagkakagawa para hindi na rin makalabas yung mga hayop namin. At dinali-dali na nga rin namin ng ate ko itong pagkakapit dino at may parating pa nga kami mga manok sa kabibe. At maya-maya nga lang ay hindi nagtagal ay dumating na nga yung mga bibi at manok dala-dala nila. Bali Chinese chicken nga pala itong mga manok na dumating na bago natin nga alagaan. Bali 5 sisiw nga pala yung dumating saka 2 inin at 2 tandang. Okay na. Dahil pa tayo dun. Bali sa mga oras na to ay tuwan-tuwa nga yung ate ko kasi ang cute nga daw nung Chinese chicken, ang liliit na parang malalaki. At 17 na bibi nga pala yung dumating dito na alagaan din natin. At ito nga pala tandang na Chinese chicken ay may edad na rin, ang haba na nga ng tahid nito at nakakatuwa naman siya at ang taba-taba. Meron na tayong Chinese chicken guys na alagaan. Kasabugin niya, Panderby. Panderby, aliwan. Yan. Mga baby pa. Kasama ko si Louie Boy sa ilog na malamig. Magkasama sa pamamana at sa lambat na bitbit. Sa bawat huli saya ang nadarama. Simple lang ang buhay pero panalo talaga. Sa bundok at falls kami naglalakbay. Night shoot trip sa bawat araw. Sa bawat vlog na aking ginagawa. Kalikasan ng bida sa kamera. Kasarapan nga, Lido Vlog. Sa ilog, sa bundok at falls. Ketchan kong lutong sariwa. Buhay probinsya ang saya. Kasarapan nga, Lido Vlog. Adventure sa bawat araw. Nature vibes at good life lang. Lido Vlog, samahan ninyo. Maraming salamat sa iyong panonood. See you on day 3. Araw-araw, sipag lang patungo sa bukas.